Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Vigilante na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang lalaki na pumapatay ng mga kriminal na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen ngunit nahatulan lang ng batas ng napakababang mga parusa. At ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas nang ipakita ang isang babae na pinatay ng isang hindi kilala na estranghero dahil lang sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan. At doon nga ay nakita ng inosenteng anak ng babae ang kanyang ina na pinapatay. Pero wala siyang magawa para protektahan siya. Ang lalaking ito ay si Song-so at siya ay inaresto at sa huli ay dumaan sa paglilitis. Doon nga ay lumabas na siya ay may history na ng pagkakakulong para sa mga krimen na katulad ng ginawa niya kanina. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang katotohanan na walang intensyon na pumatay, at ang katotohanan na sinubukan lang daw ni Song-so ang kanyang makakaya na makipag-ayos sa pamilya ng biktima at siya ay ginagamot rin para sa sakit sa pag-iisip, hinatulan siya ng hukom ng 3.5 taon sa bilangguan. Nang marinig ang hindi patas na desisyon, hindi mapigilan ng bata, si Ji-young, ang pagpatak ng luha sa galit na nag-aalab sa kanyang puso. Bago ilabas si Song-so sa korte, tinakot niya sa pamamagitan ng tingin ng batang si Ji-young. Makalipas ang 12 taon, sinasaktan pa rin ni Song-so ang mga tao nang walang dahilan. Inaatake niya ang isang driver ng bus dahil tinawag ng driver ang mga pulis para sa madalas na paggawa niya ng gulo. Si Song-so ay hindi huminto pagkatapos ng 1 o 2 suntok at patuloy na sinasaktan ang driver ng bus hanggang sa siya ay nasugatan ng husto. Habang patuloy niyang binabantaan ang ibang mga pasahero, mayroon siyang napansin na isang tao na nakatayo sa labas ng bus. Pagkatapos nito ay napagpasyahan na niyang umuwi. At doon ay nakita natin na sinundan siya ng misteryosong lalaki. Sinuntok ng lalaki si Song-so. At nang subukan ni Song-so na gumanti, nailagan niya ang kanyang pag-atake. At habang nakasuot ng brass knuckle ay sinimula ng misteryosong lalaki ang pagsusuntukin sa mukha ni Song-so hanggang sa mamatay ito. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Ji-young na nawalan ng ina dahil kay Song-so 12 taon na ang nakakaraan. Siya ay nag-aaral na maging pulis at ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa akademya ng pulisya. Dahil sa galing niya sa judo ay nakuha niya ang mata ng kanyang instruktor, si Jun Yib. Na naniniwalang handa na si Ji-young para sa fieldwork. Sa araw, si Ji-young ay isang nakatutok na opisyal ng pulisya, ngunit sa gabi, siya ay nagiging vigilante, naghahanap ng mga kriminal na napatawa ng hindi patas na parusa sa kabila ng karumal-dumal na krimen na ginawa nila. Isang gabi, nasaksihan niya ang 2 lalaki na nagbabantang umiihi sa bintana ng isang mag-ina na tinatakot ang residente. Pumasok si Ji-young, mabilis na binugbog ang 2 lalaki at matapos nun ay nakita ng mag-ina na bugbog sarado na ang 2. Nang gabing iyon, nabasa niya ang isa pang balita tungkol sa isang doktor na nang bibiktima ng mga pasyente nito na hinaharas niya ng sekswal at nagagawa pa niyang kuhanan ito ng video. Binigyan lamang siya ng 6 na buwang sentensya at hindi man lang siya natanggalan ng lisensya. At nang mapagtanto na hindi patas ang parusa para sa kasong ito ay naisip ni Ji-young na siya na mismo ang magpaparusa sa doktor na ito. Nang sasalakayin na ng doktor ang isa pa niyang pasyente, pumasok si Ji-young sa operating room at kaagad na sinuntok ang doktor. Nang bumagsak ang doktor sa sahig, binalaan siya ni Ji-young na huminto sa pagiging doktor at maghanap ng ibang trabaho. Kung hindi niya susundin ang mga tagubili ni Ji-young, siya ang mananagot sa mga kahihinatnan nito. Sa kabilang banda, nakita natin ang isang mamamahayag, si Miryo, na nakikipagpulong sa kanyang amo na si Chang-yeon. Ipinakita niya sa kanya ang koleksyon ng mga marahas na krimen kung saan ang mga biktima ay mga kriminal na pinalaya ng batas at ang mga ito rin ay may mga hindi patas na hatol. Ang mga kasong iyon ay bukang bibig na sa balita at naniniwala siyang nagdulot ito ng galit. Siya ay patuloy na naghahatid ng kanyang punto na sinasabi na dahil sa mga butas sa batas, ang mga may sala ay pinapalaya ng hindi napaparusahan ng maayos, at may sangayon nga ay may isa ng tao ang pinaparusahan sila sa mga kasalanang ginawa nila. Naniniwala siya na gusto ng mga tao ang isang dark hero na tulad ng taong ito, at dapat nilang i-broadcast ang palabas para makakuha ng mas maraming rating. Nagustuhan ng amo ang ideya, at sa lalong madaling panahon ang balita ay na-i-broadcast, sinasabi nila sa mga tao ang tungkol sa isang vigilante na tumutulong sa inaapi at nagpaparusa sa mga may kasalanan. Ang babaeng tinulungan ni Ji-young kanina ay nagbigay ng panayam kung saan nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya. Si Ji-young, na nakikinig ng balita sa Police Academy, ay nakakaramdam ng kasiyahan nang marinig ang pasasalamat ng babae sa vigilante. Itinago ang kanyang nasugatan na kamay, binuksan niya ang kanyang telepono at nalaman na ang mga tao ay nagsimula ng magsulat ng mga artikulo pabor sa vigilante. Sa kabilang banda, masaya ang news company dahil nag-hit ang palabas nila tungkol sa vigilante.
Naunawaan ni Mirio ang pattern at napagtanto na ang mga insidente ay nagaganap lamang sa weekends. Kaya naman, naghihintay siya ng isa pang insidente para makapag-broadcast sila at makakuha ng mas maraming rating. Gayunpaman, lumipas ang isang linggo at hindi pa rin kumikilos ang vigilante. At doon nga ay naisip ni Mirio na ilabas nila ang identity ng isang child sex offender para gawin itong bitag para sa vigilante. At doon nga ay nabalita na nila ang pagkakakilanlan ng salarin at siya nga ay si Herong. Nakagawa siya ng isang kakilakilabot na krimen laban sa isang estudyante at sinentensyahan lamang ng 7 taon sa bilangguan. At dahil daw sa meron itong temporary insanity, at doon nga ay ipinaalam ng reporter ng balita sa publiko na kalalabas lang ni Herong sa kulungan, at sa kabila ng kanyang karumal-dumal na krimen, masaya siyang namumuhay kasama nila. Si Jiyong ay nanunood ng balita at napagtanto na meron siyang dapat na gawin. Sa kabilang banda, ang balita ay nagbubunga ng galit ng publiko sa mga taong nagprotesta sa labas ng bahay ni Herong na humihiling para sa kanya ng hatol na kamatayan o habang buhay na pagkakakulong. Naghihintay din si Mirio sa labas ng bahay ni Herong at masaya siya dahil sa gumagana ang kanyang plano. Upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Herong, in-access ni Jiyong ang computer ng pulisya na mayroong data sa lahat ng kaso. Siya ay naguhukay ng malalim sa mga file ng kaso, handa na turuan ng kriminal na ito ng isang matinding aral. Sa gabi, nang makalabas si Herong sa kanyang apartment, sinimulan siyang sundan ni Mirio. Gayunpaman, hindi na niya nasundan ito nang dumating sila sa daungan. Nang maglaon, nakita natin si Herong na nakadamit bilang isang delivery boy na dumating sa gusali ng kanyang biktima. Isang pulis ang nakatayo sa labas ng kanyang apartment upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Matapos nun ay naglabas ng kutsilyo si Herong at inatake ang pulis. Sinusubukan ng pulis na lumaban hanggang sa magawa ni Herong na saksakin siya pero nagpatuloy pa rin siyang lumaban. Pero nagawa ni Herong na masabuyan ng asido ang mukha nito. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas ang dalaga sa apartment at doon ay sinubukan na siyang hulihin ni Herong. Nang mahawakan ng pulis si Herong ay sinubukan niyang makatakas, ngunit nahuli siya muli ni Herong. Balak niya itong patayin dahil naniniwala siya na kasalanan nito kung bakit siya sinisiraan ng mga tao. Iniisip niya na kung pinatay niya noon ang batang ito ay wala sanang mangyayari na ganito. Nang malapit na niya itong saktan, pumagit na si Jiyong na naghatid ng malakas na suntok na nagpabagsak kay Herong pababa ng hagdan. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Herong na lumaban, pinatunayan niyang hindi siya makakapantay sa husay ng judo ni Jiyong. Binali ni Jiyong ang kanyang mga braso, pinalo ang mga suntok sa kanyang mukha, at inihagis siya sa bintana at nabasag ito. Sa harap ng pagkatalo, humingi ng awa si Herong. At doon ay sinabihan siya ni Jiyong na magsulat ng isang paghingi ng tawad bilang patunay na nagsisisi na siya. Samantala, papunta na si Mirio sa apartment ng babae nang makasalubong niya si Jiyong, na katatapos lang ng trabaho. Hindi nagtagal, dumating si Mirio sa gusali at nagpanggap na isa sa mga residente. Nagawa niyang pumasok sa loob habang nililigtas nila ang naka-duty na opisyal. Pagdating niya sa pinangyarihan, hindi niya maiwasang mapangiti nang makita ang mensaheng nakasulat sa dingding na may dugo ni Herong. Nilinaw ng mensahe na huhulihin ng vigilante ang mas-asama at pagbabayaran sila para sa kanilang mga krimen. Kumalat ang balita ng pagpanaw ni Herong. Ngayon, sigurado na ang taong bayan na may vigilante. Gayunpaman, nakikita siya ng pulisya bilang isang mamamatay tao. Naniniwala sila na hindi pinatay ng vigilante si Herong habang tinutulungan ng biktima, ngunit sinadya nitong patayin si Herong sa simula pa lang. Inutusan ng hepe ng pulisya ang pinuno ng kaso, si Officer Inchen na pigilan ng media sa pagpapamukha nila sa vigilante na isang bayani ngunit sa halip ay dapat nilang malaman na isa lang itong mamamatay tao. Si Opisyal Junhib, na tinawag na sumali sa investigasyon, ay bumisita sa lugar ng insidente at napagtanto na ang salarin na walang iba kundi ang vigilante ay alam kung paano nag-iimbestiga ang pulisya. Dahil wala man lang kahit isang palatandaan ang naiwan sa crime scene. Ibinahagi sa kanya ni Officer Inchen na tumatawag ang mga tao sa pulisya at nagrereklamo tungkol sa investigasyon dahil naniniwala silang tama ang ginawa ng vigilante. Samantala, ang news company ni Mirio ay nakakakuha din ng mga batikos dahil pinagmukha nilang bayani ang isang kriminal na mamamatay tao. Nadismaya si Chonien, pero pina-realize ni Mirio na wala silang ginagawa kundi pagandahin ang ratings ng channel nila. Sa katunayan, nakahanap na siya ng 3 pang kaso upang maakit muli nila ang vigilante. Kinabukasan, nasa balita kung paano pumasok ang isang lalaking nagngangalang Deyip sa bahay ng kanyang dating amo kasama ang mga takas na kabataan, at brutal na pinatay ang mga bata at kanilang ina. Sinubukan ni Deyip na isisi ang lahat sa kasamahan niyang menor de edad na si Song Il.
na napatawan lamang ng hindi mabigat na parusa dahil sa kanyang edad. At dahil doon ay nagawa niyang matakasan ng krimen na ito. Si Ji-young ay nanunood ng balita at nagpa siya na maghukay ng mas malalim pang impormasyon sa kaso. Sa gabi, lumabas siya ng silid at isinasagawa ang kanyang pananaliksik. Nag-focus siya ng husto para mahanap ang mga kinakailangang impormasyon, at doon ay binuksan niya ang social media ni Do-yip at hinanap ang lokasyon ng club na madalas niyang binibisita. May negatibong komento sa kanyang post bilang tugon kung saan nagbanta si Do-yip na papatayin ang nagkomento. Dito ay napagtanto niya na si Do-yip ay nabubuhay pa rin bilang isang criminal. Sa sumunod na eksena ay nakita natin si Ji-young na bumisita sa club kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kabutihang palad, nakita niya si Do-yip na kausap ang binatilyo, si Song-yeol. Doon niya nalaman mula sa isang babae na si Do-yip ay isang drug dealer na nagpapahintulot kay Ji-young na magsagawa ng higit pang pananaliksik sa kanya. Nalaman niya na ang negosyo ng Do-yip sa pagtutulak ng droga ay nasa ganoong sistema na ang mga nagbebenta lamang ang mahuhuli at hindi ang amo. Ang mga dealer ay nagsasagawa ng mga transaksyong cash at ginagawa itong mahirap na mahuli sila sa pamamagitan ng mga online na pagbabayad. Isang weekend, nang umalis si Do-yip sa club, sinundan siya ni Ji-young sa lugar kung saan madalas niyang ibinibenta ang droga sa ibang mga dealer. Nang bumalik si Do-yip sa kanyang sasakyan, nakita niya ang isang note na may numero. Nakasulat doon na isuko na niya ang kanyang sarili. Doon ay inutusan niya si Song-yeol na tawagan ang numero at nalaman niya na ang numerong ito pala ay pag-aari ng isang ahente ng DEA. Inutusan siya ni Do-yip na humiga sandali sa pag-aakalang may isang taong talagang sumusubok na hulihin sila. Pagbalik niya sa club, sinalakay ng mga pulis ang lugar, dahilan para maisip niyang tumakas. Sa desperadong pagsisikap na maiwasang mahuli, bumalik siya sa kanyang bahay at nakita niyang nakabukas ang pinto. Nauna na pala sa kanya si Ji-young at ninakaw pa ang pera niya. Habang nagbubuhos siya ng gas sa pera, tumakbo si Do-yip patungo sa kanya, ngunit sinuntok siya ni Ji-young at inutusan siyang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Tumawa si Do-yip at hindi nagpakita ng pagsisisi sa mga pagpatay na ginawa niya. Sinunog ni Ji-young ang pera na nagpaapoy ng galit kay Do-yip. Sinubukan ni Do-yip na gamitin ng pala para salakayin si Ji-young ngunit sa halip ay nabugbog siya ng malala. Sinasakal siya ni Ji-young gamit ang kadena at patuloy na sinusuntok hanggang sa humingi siya ng awa. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Do-yip ang video ng pamilyang pinaslang niya at inutusan siyang humingi ng paumanhin sa mga yumaong kaluluwa. Nang sumunod na araw, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at natagpuan patay si Do-yip. Dahil sa galit sa mga pagpaslang na ito ng vigilante, ipinangako ng pulisya sa publiko na wawakasan na ito. Dahil ito ay isang isyu ng mas mataas na atensyon ng publiko, isang espesyal na punong tanggapan ng investigasyon ay nabuo sa pakikipagtulungan ng lahat ng ahensya at tauhan ng pulisya. Kahit na sinusubukan ng pulisya na lumikha ng negatibito para sa vigilante, mukhang gustong-gusto siya ng publiko. Upang malutas ang kamakailang kaso, ang pinuno ng pangkat ng Regional Investigation Unit, si Joyan, ay nakikita kay Song-yeol at sinubukan siyang takutin gamit ang kanyang lakas para ibaluktot ang barya. Pagkatapos ay dinala niya ang bata sa labas at tinanong siya kung may nakita siyang kainahinala sa paligid ni Do-yip at sa club. Nang hindi nakipagtulungan sa kanya si Song-yeol, sinuntok siya ni Joyan sa mukha at binigyan siya ng huling babala bago siya ibitin sa rehas. Sa desperadong pagnanais na iligtas ang kanyang buhay, isinalaysay ni Song-yeol kung paano siya inutusan ni Do-yip na tumawag ng isang numero ng DEA bago siya mamatay. Pagkatapos ay hinayla siya ni Joyan, pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang senior. At doon ay ipinangako sa kanya ni Joyan na hulihin niya ang vigilante sa kahit anong paraan. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.